Gusto niyo bang makita ang ganda ng Pilipinas? Samahan niyo akong maglakbay gamit ang aking bisikleta. At bigyan buhay ang magandang lugar na akin na pag-aralan nung ako elementarya. Ang nooy laman lamang ng pahina ng aking mga libro, ngayon ay bibigyan ko ng kulay. Tara, ikutin natin ang hilaw na ganda ng Pilipinas. Ako si Kiko Kalikasan at ito ang Philippine Loop Season 2. Yan, good morning guys. Nandito ako ngayon sa may Pagsanahan, Laguna. Bago ako mag-umpisa ng ride ng D32 ng aking pagpadyak, gusto kong batiin ang lahat ng sektor ng manggagawa ng Happy Labor Day. Lalo na ng mga kuya ko, Victor Abiera, magbago ka na. Please lang, kawawa ang kumpanya sa'yo. Hindi, joke lang. Ayun, Happy Labor Day. Sa lahat ng mga naging colleague ko, thank you sa mga pinagsamahan natin. Anyway, hindi na nga pala ako nagtatrabaho ngayon. 3 years na. Nag-vlog na lang ako. Dito na ako makita. Ayun, and I miss you guys. Tara, padyak. Day 32. Nagsimula ang palabing 32 araw ko sa kalsada sa bayan ng Pagsanahan, Laguna. Gusto na ako nagpalipas ng magdamag. Maaga pa lang, hinahon ko na ang kalsada papunta sa bayan ng Cavite. Ito na kasi ang pinakamalapit na daan papunta sa probinsya ng Quezon. Asfaltado at tulis lang ang kalsada dito kahit hindi binubusanahan ako ng mga sasakyan. At malampasan ko na nga ang bayan ng Pagsanahan, pumasok naman ako sa bayan ng Cavite. At mas malala ang kalsada rito kasi sigsag na out pa. Pero ang maganda rito, mapuno, kaya kung gusto magtago sa ilalim ng sikat ng araw, pwede. At pansamantala nga akong minto para pasadahan ng aking camera ang magandang spot na aking nakita. Maraming nagtitinda dito ng mga buko juice at bibingka. At hindi na ako magtataka kung balang araw pati bibingka nila, ibenta nila, charis. Bayan na nga pala ng Luciano yan, so pinapadyakan ko na yan. Hanggang sa marating ko nga ang Via Rosary. Ito ang bagong pasyalan sa bayan ng Luciano na pwede nyo bisitahin kapag nagawin kayo rito. Hindi naman masyadong malaki ang lugar, pero peaceful. At ang pinaka-highlight ng lugar, ang malaki rebulto ni Mama Mary. Pagtapos, bombading kagad ako. Hindi ko na inikot ang kabuuan ng lugar. At mula nga sa bayan ng Luciana, 5 kilometro ang pinadya ko hanggang sa mapasok ko naman ang bayan ng Lokban, Quezon na to. Dahil nga Mayo na, unti-unti nang inutay ng mga taga-Lokban ang paglalagay ng mga dekorasyon para sa Kalampayas Festival. May 21 ang kapistahan ng Lokban, bilapas-labas sa kalabasaganang haani. At sa kanilang bayan, makita nyo ang isa sa pinakalumang simbahan ng Pilipinas. Taong 1595 nang unang itayo ang simbahang ito at ang materialis noon ay kawayan lang at nipa. Kaya nawasak ito taong 1623 at nireconstruct taong 1630 hanggang 1640. Pero taong 1733 nasunog ang simbahan na to at muling inayos taong 1738. At pagkalabas ko nga ng simbahan ay binilikan ko ang mga nakita ko. May hilig kasi ako sa mga pagkain probinsya, kaya yan bumili ako. At habang pumapadyak nga ako, nakita ko ang ganda ng bundok Banahaw. Good afternoon guys, I'm here now in Lokban, Quezon and welcome here in Kamay ni Jesus. At pagpasok niya pa nga lang sa pinaka-entrance, sasalubong niya sa inyo ang iba-ibang klase ng santo. Ang kwento tungkol sa pagkabata ni Jesus, ang kwento ng buhay ni Maria, ang pagpapakasakit ni Jesus mula sa huling hapunan, hanggang sa muli niyang pagkabuhay o resurrection. Overall, 362 na step na hagdanan ang inakyat ko bago ko narating yan. Makikita niyo rin sa lugar na to ang Noah's Ark. Pero ang talagang ganahan ako ay ang mga isdang koi sa ilalim ng tulay. Makakabili rin kayo rito ng mga souvenirs at mga pagkain. At pagbalik ko nga na kalsada, halos hindi na talaga ako pamadyak kasi puro lusong na. Hanggang sa mapasok ko nga ang bayan ng Tayabas. Hanggang sa marating ko na nga ang Mahal Kay Highway dito sa bayan ng Lucena. At dito sa isang gasolinahan na pili ko na magpahinga. At ito ang kwento sa likod ng pang 32 days ko sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless.